Ay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Sa amang panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Dumalaw po si BBM dito po sa sinasabing Ghost Project ng dito sa Bulacan ng Diskaya o yung in-inspection niya, no? Ghost Project na flood control ayon po rito sa pahayagang Philippine Star. Ayan. Ngayon, ang tanong po, ano po ang ginawa ni BBM nung nakita niya po na tila may anomalya? Mamaya po, pag-uusapan natin yan. Sapat na ba yung ginagawa ni BBM? Katumbas ng mga anomalya na yan? Pag-uusapan din po natin, ito po si Nadia Montenegro, ay ito na nga po, siya po pala yung sinasabi na staff ni Robin Padilla. Dapat naman po, Miss Nadia Montenegro, pa-drug test lang po kasi yan po ang importante sa aming mga Duterte supporters na walang bahid po, lalo na po ng droga. No? At ang huli, kinumpirma po ni Toby Chanco na meron talagang demolition job dito kay Chis Escudero. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, ito po hindi natin madalas na ginagawa, no? Pero babatiin ko lang po ng konti kasi natuwa po ako for the first time kay General Torre bilang chief ng PNP, no? Kakaiba kasi siya sa sinundan niya, no? Alam po natin na marami pong pagkakasala si Torre sa atin. Pero sabi nga natin, kung maganda po ginagawa, dapat tularan kasi dapat nating purihin. Ito po, maganda maganda naman po to, no? Topic namin to kanina, pero gusto ko lang pong i-stress ito. Ayan, nasa na ba yun? Okay, ayon po kay Torre, wala raw pong addict. Teka muna. Ano lang natin. Sabihin lang po natin. Okay. Ayon po kay Torre, wala pa akong nakikitang magandang adik, no? Tama naman po 'yon, no? Batay rin po to sa kanyang kampanya ng war on drugs. Ako po naniniwala po ko nakaiba po si Torre kaysa sa sinundan niya kasi yung sinundan niya talagang kinakatwiranan kinakatwiranan na nag-extend lang ng oras. Hindi talaga sila addict. Nag-extend lang po ng oras yung mga addict, no? Dahil nga, ayun na nga, no? Para sa hanap buhay. Kulang na lang, bigyan pa ng award yung mga addict, Tapos, at least si Torre po, kinikilala niya na peste o salot yung drug addiction. Kaya lang meron pong hindi ma-explain po sa amin, no, General Torre. Bakit po nagpapatuloy itong mga ganitong tagpo? Ayan po, ayan sinabi nakakapangit ang illegal na droga. Lahat ng addict pangit. Ayan. Tapos meron pong bago yung tuklaw cigarette. Na ito po ay parang seizure. May seizure po nagaganap sa inyo kung kayo po ay gagamit nito. Dapat i-stress po natin na ngayon bumabalik kayo, no, sa kampanya laban sa droga. Talaga naman pong wala naman po talaga na idudulot yan. Kaya ito vindication din po to kay Tatay Digong. Namuhunan po si Tatay Digong, pinuhunan niya po yung sarili niya. Actually, nakakulong po si Tatay Digong ngayon dahil sa war on drugs niya, no? Tapos, kalaunan,
babalik din po pala kayo sa kampanya laban sa droga. Wala kasi talagang kahit na anong pagpapasama nyo kay Tatay Digong, babalik at babalik kayo dito sa war on drugs kasi ito po yung kinakailangan ng taong bayan. Ito po talaga yung nagpasikat kay Tatay Digong, no? Ito po yung gusto. Ito po yung gusto ng mga mamamayang Pilipino. Hindi po yung kung ano-anong mga bloodless pa kayo nalalaman. Kalokohan lang po yung bloodless na yan, no? Yung tunay na war on drugs, yung talagang honest to goodness na war on drugs. Saan ka po nakakita? Ngayon na naman may mga lumulutang-lutang. Akala po etong mga lumulutang na mga nahuhuling droga para lang po sa SONA, no? Ngayon po meron na naman. Teka, tignan lang natin kung saan na naman tong droga na lumulutang. Hanggang ngayon may mga lumulutang pong droga na nahuhuli. Pero iba po yung atake natin dyan eh. Ito po, ayan. Mahigit 800 2.4 million halaga ng hinihilalang shabu nasa sa baybay ng Bataan. Ilang beses po ba natin to naririnig? Ganito po yan, no? Ganito po pananaw ko, no? Okay. Ang pananaw ko po rito sa mga droga na to na lumulutang, una, bakit po walang tao? For 802 million, parang napaka-imposible po na 800 to hahayaan lang po ng mga drug lords o kung sino man yung mga merong may-ari niyan. Hayaan lang nila na kusang pumunta sa Pampang. Pero ang nakakatakot po nito, kung totoo po to na talagang hinahayaan lang nilang ganun po kadami yung drogang pinapasok dito sa Pilipinas. Kasi mahulihan man sila, hindi pa rin sila nasasaktan. Mahulihan man sila ng 802 million, kulang-kulang 1 bilyong halaga ng droga, wala pa rin pong epekto. Okay lang sa kanila. In fact, hindi nga binabantayan eh. Di po ba? Ganun po katindi yung pagpapapasok dito. Kaya maganda yung sinasabi mo, General Torre. Pero sana naman, makahuli naman ng mga ilang beses na yung nahuhuli lang, panay droga eh. Sana naman may mahuli na totoong mga taong involved naman dyan para naman maging makatotohanan yung sinasabi natin na kayo ay talagang nakakapangit ang droga. Okay, punta na po tayo rito, no? Sa balita. Kaugnay pa rin po ng flood control. Alam nyo, ito talaga yung yung flood control na to yung ayan, ito na naman si BBM. Nakita nyo naman, no? Ang ganda po. Ito talaga. Tignan nyo po mga itsura nila, oh. Talagang si Martin, si BBM, si ano yata yan eh. Yung anak yata ni Dolphy yan, oh. 'Di ba? Ang ganda po ng pormahan, no? Ay, hindi pala si Martin to. Si Scorpion Knights pala to. Governor pala namin to. Governor ng Bulacan. 'Di ba? Ang ganda ng pormahan. Tapos, as usual, yung mga turo-turo na ganyan, 'di ba? Sanay na tayo dyan. Pag nagganyan-ganyan yan, yung mga nagtototoro. Alam nyo. Alam mo, Mr. President, eto lang po ko dyan sa mga estilo nyo na yan, no? Tama naman yan. Tuwan-tuwa yung mga tao. Yan, nagtatrabaho na yung Pangulo. Asa po trabaho dyan? Nagpunta ka ron, nakita mo na may anomalya. Ano pong gagawin? Nakita po na ni Mr. President mismo. Napapaganon-ganon nga eh. Minumonstra niya eh. Tapos nakikinig naman yung gobernador namin. Nakita na po namin niya kay Lenny. Hindi po ako bagong gupit. Bagong ano lang po yan. Ako ba sinasabihan yung bagong gupit? Bagong gel.
President Ferdinand Marcos Jr. blasted, binanatan, the Discaya Link St. Timothy Construction Corporation for seemingly abandoning its half-baked flood projects in Bulacan, calling them ghost project. O, sinabi po ni Mr. President, ghost project to. Itong half-baked flood projects in Bulacan. Ayan. So, ang St. Timothy, may natutukoy na, St. Timothy Construction Corporation, one of the top earning contractors in Marcos list. To his surprise, nasorpresa po ang Pangulo. Marcos found a near overflowing river when he inspected the first project. Oh, eto po, proyekto, pumunta po siya sa Bulacan at siya po ay nagulat. Walang ulan pero halos mag-overflow daw. At ang una niya nasambit, pambihira naman. Halos umapaw daw po. Wala pong ulan di ba? O meron pong ulan kahapon, pero ngayon walang ulan nung nag-inspection siya He also saw unfinished flood control structures spanning 200 meters. Dikes that were supposed to control water flow also had gaps in them. So, bungi-bungi po yung mga dike, yung mga infrastructure na dapat ay buo. Bakit daw bungi-bungi? At sabi niya, pambihira naman. Sabay kamot ng ulo. Let us see. Kung kayo po yun, presidente kayo, nakita nyo na parang ghost project. Ano kaya ang ginawa ni Mr. President? Baka naman nagalit. Nagalit po. Parang ghost project, sabi niya. Let's see, they need to answer. Ano pong aksyon? Ang ginawa ni President Marcos, parang sabi ni Mr. President, what possible excuse do they have for not doing this? Ano pa ang kanilang excuse? Ano pa ang kanilang ikakatwiran? Bakit hindi nila nagawa to? Yan ang tanong ni Mr. President. No? Grabe kung galit na po. Kayo po, ano na-imagine nyo na gagawin ni Mr. President? Kung siya po ay galit niya, nakita niya na halos ghost project. Ito na yung sinasabi niyang guni-guni lang. Yung mga flood control projects. Mr. President, ano po ang ginawa ninyo? Kapit po kayo, baka mabigla po kayo. Sa ginawa po ni Mr. President, hulaan nyo po. Ano kaya ginawa ni Mr. President? Nang makita niya na ghost project, nagalit siya. Ano kaya ang gagawin na susunod? O yan, nagsalita po siya na kinakailangan nilang magpaliwanag. Akala ko pa naman, Mr. President. Alam niyo, Mr. President, no? Kaya, eto mawalang galang na po. Kaya wala pong sumiseryoso sa mga sinasabi niyo. Natatandaan ko po, Mr. President, si Tatay Digong, nakita niya na mayroong anong tawag nila doon yung sa NAIA, yung lagay, maliliit na lagay. Anong tawag doon? Dahil nakabilot, kaya tinawag nila tong pastillas. Pastillas ba? Tama ba? Yung maliit na lagayan dyan sa NAIA, pastillas. Alam niyo, Mr. President, kung ano ang ginawa ni Tatay Digong? Tinanggal niya yung mga pastillas, na nakapastillas, at pinakain niya. Hindi lang natin alam kung kinain. No? At least naroon yung aksyon na pastillas, di ba? Mr. President, maliliit na kaso yun Kung tutuusin. Maliliit po yung mga perang involved dun sa pastillas Pero, pinapakita po ng dating ang hirap pong hindi ikumpara. Pasensya na kayo.
Hindi nagtanong, magpaliwanag kayo, inutusan niya naman. In fairness, inutusan niya. Kaya po, Mr. President, mahirap kayong seryosohin ng mga hindi po matatakot eh. Hindi matatakot yung mga magnanakaw, yung mga terador. Ang ina-expect ko po, Mr. President, pag may nagsumbong, di ba magsumbong sa Pangulo, yan po ay dulot ng pagsusumbong. Kung hindi ako nagkakamali, yung Diskaya, nagsumbong yan, si Mayor Vico, no? At saka yung mga taga Bulacan na rin. Kaya pumunta dyan si Mr. President eh. Tuturo-turo lang, papicture, popogi. Mas pogi pa si Mr. President kaysa dun sa artista naming governor eh. Kaya lang, Mr. President, yun yung naisip ko eh. Ang dami yung lamang. Ganyan din nung pagkatapos nyo magsona ng mga smuggler. Nagpunta po ng mga nakahanap po, nakakita po ng mga bigasan si Martin Romualdez kasamang kanyang julalay na si Erwin Tulfo. Naalala niyo yun? Wala rin nangyari. Wala rin napakulong na mga smuggler ng bigas. Wala rin napakulong na hoarders. Wala rin napakulong na price manipulators. Wala ba mga instant na napamura man lang kay Mr. President at sinabayan nyo na ipahuli na tong mga hanggat wala po nakikita na nahuhuli, una hindi po kami masasatisfy, Mr. President. Ang tagal na po ng taong bayan na nagdurusa sa baha. Tapos, nakita po namin dahil nakasubaybay po sa inyo yung media, nakita namin sa lahat ng dyaryo ngayon, mamaya ibabalita po yan ng mga mainstream media katulad ng ABS-CBN, GMA. Hindi po magkakandamayaw yung mga yan sa pagbabalita mamaya na na-inspeksyon ninyo at napatunayan nyo ng mga ghost projects. Wala po, yung action po yung gusto namin, Mr. President. Alam na namin yan na may mga ghost projects. Alam na namin na walang silbi ang mga flood control projects kasi may baha pa nga eh. Ang gusto naman namin, Mr. President, nung nakita nyo mismo sa mata ninyo, wag lang pong pictura na turo-turo, wag lang pictura na parang seryoso kayo lahat. Sana po, mayroon kayong inuutos na nahuhuli. Alam nyo po ba yung impact? Pag isang contractor halimbawa, na sinerban ng nakadamit siya ng DOJ, yung mga pangkaraniwang yung iharap po siya sa media na pinahuli ninyo. Wala po, hanggang ngayon po. Di po ba? Hanggang ngayon wala pa pong nahuhuling kontraktor. Mismo po yan, tukoy nyo po kung sino yung kontraktor. Di po namin kilala yung mga yan eh. Kayo po nagsasalita, eto kontraktor niyan. Alam nyo po kung anong ginawa nyo, pinagpaliwanag nyo. Sana po Mr. President, yung aksyon nyo po sa mga Duterte, pinagpaliwanag nila. Sana si Tatay Digong, pinagpaliwanag nyo man lang sa mga korte dito sa Pilipinas. Ibabalik namin sa inyo, bakit ang bilis po ng aksyon nyo, ni walang reklamo, ni walang investigasyon, ni wala po kayong napapatunayan. Bakit ang bilis po ninyong magpakulong kay Tatay Digong? Naroon po siya nagdurusa ngayon sa The Netherlands. Bakit po ito nakita nyo na sa mata nyo? Wala pa pong simula nakakulong, nagdudusa na si Tatay Digong. Walang ebidensya, aminado si Chua na walang ebidensya kay BP Sara pero pina-impeach na. May kaso na sangkatutak. Tapos dito sasabihin nyo lang sa may-ari nung
contractor, kung sino man yung contractor na nakita nyo, sasabihin nyo lang, kinakailangan nilang magpaliwanag. Mr. President naman, grabe naman. Nung pinakulong nyo si Tatay Digong, walang palipaliwanag eh. Basta sinakay niyo yung 80 anyos na matanda, papunta dun sa the Netherlands. Tapos eto paliwanag lang, nakita nyo na. Nakita na ng dalawang mata nyo, sabi nyo nga, parang ghost project to. Wala bang parusa, Mr. President? Ang gumastos ng pera ng taong bayan, wala pong parusa sa inyo. Kayo na po nagsabi, parang ghost project. Kayo na po nakakita. Okay. Ang question po dyan, sapat po ba yung ginagawa nyo para masatisfy naman kami? Sana naman may makita naman kami na katulad ni Tatay Digong na makukulong man lang din. Hindi po natin masisisi yung mga kita nyo po yung sinasabi sa comment section, Mr. President. Inutil, walang silbi, kasabwat. Hindi nyo po maiiwasan. Alam nyo na eh. Alam nyo nang may anomalya. Bawal po bang Ako po bilib po ako kay General Torre, utusan nyo lang po. Maski tibok ng puso, hahanapin niya. Utusan nyo lang po. Sigurado po ako, dyan po ako bibilib kay Torre. Pag inutusan nyo po, nahuliin, wala pong kapangyarihan sa kanya. Utusan nyo lang po yung PNP chief. Hindi po ba kasalanan sa tingin niyo yan? Gumastos po ng pera ng taong bayan, tapos ayan po ba yung resulta ng pag nagsumbong yung mamamayan? Sabi nyo magsumbong eh. May nagsumbong, pumunta po kayo, nakita nyo po, tama yung sumbong. Ano na po ang gagawin? Action na po. 4th year na kayo, ika-4 na taon nyo na po. Bilang presidente, hanggang ngayon ganyan pa rin. Ngayon, kung ang kada may magsusumbong, pupuntahan nyo, in the first place, bakit po kinakailangan maghintay pa kayo ng magsusumbong? Mr. President, bakit kinakailangan po may magsumbong? Ang laki po ng inyong intelligence fund, oh. Hindi nyo po kayang isipin. Mr. President, bayaran nyo. Ako na po magkukusa. Pasweldohin nyo po ko ng ng malaki-laki. Libre pa masahe. Ikutin natin yan. Sino ba? Kasi Mr. President, napupuna ko lang. Parang wala lang sa mga tauhan nyo eh. As a leader, Mr. President, nahihirapan po ako. Dati akong leader eh. Nahihirapan po akong panoorin. Hindi ko po kayo kinakantsawan as yan po ang pinaka-ineffective. Imaginein po ninyo. Ilan yung pinagmalaki nyo? 5,000 nung last year. Tapos ngayon, sabi ng DPWH, almost 9,000. More or less. 9,000 ang flood control project. 9,000, Mr. President. Ngayon, yung estilo po ninyo ng pamumuno, tama naman, ang gandang pakinggan, di ba? Ang ganda sa photo ops nun. Presidente mismo naghanap ng mga ghost project. Pero kung kada isa po, pupuntahan nyo, pasensya na sa tumatalsik na itlog. Kada isa pong proyekto, pupuntahan ninyo. 9,000 po yan. Meron pa po kayong 8,999 na pupuntahan.
Di po pwedeng i-delegate nyo na yan. Natignan nila, mag-report sa inyo within 1 week. Naikot na yung buong Pilipinas para dyan. Tapos mag-report sa inyo. At yung may mga ghost project o palpak na project, bawal po bang kasuhan yung mga kontraktor? Nagtatanong lang po, kasi po yung Vice President ng Pilipinas, walang pakundangan, may kaso, sangkatutak eh. Yung Presidente po dati ng Pilipinas, walang pakundangan, nakakulong eh. Ang kinaso nyo pa, international pa eh. Ang tapang po natin, hindi naman po kayo duwag eh. Hindi naman po kayo inutil eh. Sa kalaban nyo po sa politika, ang bilis ng aksyon. Hindi po ba dapat ituring yung kalaban tong mga to, yung mga magnanakaw ng kaban ng bayan? Di po ba sila ang tunay na kalaban, hindi po yung dating presidente? Hindi po ba sila ang tunay na kalaban, hindi po yung vice president? Eh kung iisa-isahin nyo po, pumunta man kayo, wala naman kayong inutos kay Torre. Utusan nyo po si Torre. Lahat po ng pupuntahan ninyo. Hulihin yung kontraktor, kung sino man po sila. Nakakahiya naman po. Nabaliwala lang. Nahihiya po kami sa sarili namin na nakikita kayo doon, na proud pa siguro kayo. Ire-report pa ni Auntie Claire bukas yan na kayo po ay nagtatrabahong presidente. Okay. Tuloy-tuloy po ang paninira. Meanwhile, tuloy-tuloy ang paninira rito kay ano. At umamin po si Toby Chanco na mayroon talagang demolition job against dito po kay Senate President Chis Escudero. Alam po ninyo, ngayon, sinasabihan na rin, no? Si Joel Villanueva, inuungkat na rin po yung sinasabi sa kanya na may nagbigay din sa kanya na mga kontraktor. No? Tukoy na tukoy, bakit hindi po ako naniniwala na ang mga kontraktor, tanging si Chis Escudero lang tsaka si Joel Villanueva ang binigyan ng mga kontraktor. Tapos ngayon, nagsalita po si Comelec Chairman Garcia. Pwede raw pong makasuhan yung mga kontraktor na nagbigay. Kaya alam mo, Mr. Chairman, ang pagkakaalam ko po, bawal pong regaluhan. Nino man, sino man. Bawal pong magbigay ng regalo sa mga government official. Lalo na po kung kontraktor. Lalo pong bawal yan. Ibig sabihin, isa lang po yung kontraktor at isa lang pong politiko ang pinagbigyan. Ito po, parang si kay BP Sara eh. Si BP Sara lang ba yung may confidential fund? Yung babalik tayo sa tanong na ganun eh. Kaya alam ninyo na demolition job to laban kay Chis Escudero. Alam nyo, bakit katahimik ngayon, Chis? Nagdadalawang isip ka na ba? Yan po yung pwedeng epekto niyan eh. Si BP Sara, kahit na anong demolition job nila, kahit na anong paninira nila, matatag eh. Matatag kaya si Chis Escudero? O babaliktad na si Chis? Kasi Comelec chairman na eh. Tandaan po ninyo yung Comelec. Sabi nga ni Comelec chairman, no? Kahit 5 taon pa naganap yan, pwede pa rin naming habulin. Aba, teka pala. Ibang usapan na to. Bakit? Ngayon, inaatake si Chis Escudero bukod dun sa campaign contribution sa kanya na 30 million. Inaatake po siya. Tinuturo po siya na siya ngayon ang dahilan kung bakit nailipat. For the first time po. Ngayon ko lang po narinig na si Chis Escudero pala ang dahilan kung bakit nalipat yung ano. Akala ko si Recto eh. Ngayon si Chis Escudero pala. Ibang klase, no?
Bakit hindi mo kasi sagutin yan, Chis? Lahat sinasagot mo noon. Bakit hindi mo to sagutin? Ikaw ba talaga dahilan? Yan ang problema nyo eh. Si BP Sara kayang-kaya niya sagutin eh. Pero yung mga hindi pwedeng sagutin. Pero pwede mo naman sagutin yan. Na hindi ako ang dahilan yan. Baka nga ikaw ang dahilan, Chis. Ngayon ko po napagtanto na kaya hinahayaan lang po nila si Chis Escudero. Tama po yung hinala natin nung una, di ba? Ang feeling natin, feeling ng mga yan, ng mga powers that be, si Chis Escudero ay tao nila. Kaya nila tao pala dahil may pinanghawakan sila laban kay Chis Escudero. Ano yung pinanghawakan nila laban kay Chis Escudero? Eto. Yung pinanghawakan nila laban kay Chis Escudero, malinaw. Di ba? Etong mga campaign contribution, etong mga nakipagsabuatan siya dyan sa mga powers that be para mailipat yung budget ng PhilHealth. Ang tindi, ang malupit, ang nag-aakusa sa kanya, congressman. Mga congressman. Bilib talaga ako sa mga congressman eh, no? Alam mo na sila involved dyan sa pagdating sa budget, no? Tapos sila yung mag-aako sa kay Chis Escudero. Ang lupit nyo talaga. Ano po ang ginagawa nila? Ginagawa po nilang halimbawa si Chis Escudero. Shifting sila eh. Nagsiship po sila ngayon. Hindi namin kayang siraan si Sara Duterte. Pero kaya naming sirain ang buhay na po, buhay politika ng mga kakampi kay Sara Duterte. Kaya yung iba pa na meron din silang hawak na baraha, wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Kung may hawak laban sa inyo, kayang-kaya talaga kayong siraan. Kaya tignan natin kung si Chis magbabago ng mga di ba? Kasi si BP Sara, alam natin kahit na anong gawin nyo, hindi yan magbaba, hindi yan yuyuko sa inyo eh. Ano yung sabi? Ano yung sabi ni BP Sara? Unbound, hindi eh. Merong sinabi si BP Sara eh. Si Chis Escudero kaya ni Chis, dami na, no? Dami na umatake. Bago ka talaga maging taong gobyerno ngayon, kakalkalin muna nila. Hindi, kakalkalin lang nila kung kalabang ka na nila. Unbothered. Si Chis Escudero rin kaya, unbothered din. Paano yung mga kinakabahan? Oy, si Tito Soto Pucha, mukhang si Tito Soto attack dog na rin ng mga House of attack dog si Tito Soto ng mga congressman, ibang klase. Gusto ko na isubo to habang may init pa eh. Yan lang po ang ating topic. Tignan ko lang, baka meron pa. Ito ba? Yung kay Nadia ba, tapos na tayo? Mga kapatid, pakisagot nga po. Natalakay na ba natin yung kay Nadia Montenegro? Yes or no lang po. Natalakay na ba natin yung kay Nadia? DOA? Yung kay Nadia, tapos na ba tayo? Hindi pa. Okay. Si Nadia Montenegro po, siya po yung sinasabi na nakita na actually naamoy, no? Ang sabi naman ni Nadia Montenegro, ito po yung katwiran niya, hindi po yun marijuana, vape po yun.
na naamoy nila kasi maano yung ano. Alam nyo, ako walang ano riyan eh, no? Alam mo, Senator Robin Padilla, pero okay naman. Okay naman po yung opisina ni Senator Robin Padilla. Sabi kasi ni Senator Robin Padilla, ng opisina, yung kanyang dinidinay po nila na nag-resign na si Nadia Montenegro. So tinatama lang po natin, hindi pa po nagre-resign si Miss Nadia Montenegro. Ikalawa, yun na nga po, pinagpapaliwanag nila si Nadia Montenegro at saka gusto ni Senator Robin Padilla na magpa-drug test siya. Naghihintay pa sila na explanation ni Nadia eh. Pero ganito po yan, no? Kami po, tapos sabi, Jurado said he already asked. Si Jurado po yung staff yung sa office po ni Senator Robin. Said he already asked Montenegro to do a drug test. Pinayuhan niya na from the very start, pero I don't know. May lawyer yata siyang kinakausap. Ito lang po no, sa amin. No? Kasi po, si Robin Padilla po, pasensya na po sa opisina ni Senator Robin. Masyado po kayong identified kay Tatay Digong. Di ba? Nakakahiya naman po kay Tatay Digong na nakakulong po ngayon sa The Hague, Netherlands dahil po sa war on drugs niya. Naniniwala po kami, lahat po ng mga Duterte supporters, mawalang galang na po sa opisina ni Senator Robin Padilla. Kasi ano lang po yan eh. Pag simple lang po sa akin eh. Hindi na po kinakailangan paliwanag. Drug test lang. I-drug test kasi yan yung panawagan natin eh, di ba? Gusto natin mag-drug test yung mga tao sa gobyerno. Ito po, pinagbibintangan yung staff nyo, Senator Robin Hood. Ipa-drug test mo lang. Kung ako yan, may ilalive ko pa yan eh. Kasi kung hindi po magpapa-drug test, lagi pong nariyan yung bintang na yan sa isip na. Parang yung ngayon, di ba? Pinaghinalaan natin. Iyan po eh. Ang kakaiba po, pinapanawagan natin yung drug test eh. Pinapanawagan natin yung drug test eh. Tapos ngayon ayaw natin yung pa-drug test. Sinabi nga na gumagamit. Yun lang naman po yun. Kasi kung napatunayan na hindi, o di patunay lang yan na sinisiraan kayo. Kung napatunayan nyo naman po na gumagamit o may makikita naman po yan, wala pong ibang choice kundi matanggal sa pwesto. Alam nga naman laban kami ng laban, tapos yung mga staff ninyo, pwede pala. Hindi po pwede yun. Di po ba? Ibig sabihin, wag lang po droga. No po yan sa mga Duterte supporters. Yung usapin po ng droga. Hindi po namin kayang tanggapin. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na tayo magtanong. Pwede na po kayo magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Pakape naman kayo. Zero na tayo na zero.